Hello guys, hello Libra, welcome dito sa aking channel, Kabalaran 888. Welcome Libra. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Libra. This is general money, career, financial reading. Okay, first card natin is recognition and reward, award, Libra. Wow! Congratulations! Posibleng may selebrasyon na magaganap ngayong Mayo para sa lahat ng Libra. It's either ikaw ay kandidato, kandidata, politiko na posibleng mag-run for position. Pwedeng manalo ka, you will receive recognition and rewards, awards, winning. Pwedeng salary increase, higher position, or pwedeng community service, award, or kung ano man yan na award na matatanggap mo this month of May. Pwedeng graduation, pwedeng may medal ka kung ikaw ay college student na gagraduate ka ngayong May. Or pwedeng parents ka, outstanding awards, diba? So, number 51 is 6. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na you will have the balance. You will get the financial balance na matagal mong minamanifest, pinagpipray. Sinasabi ng baraha sa'yo dyan na financially, you will get all the healing, abundance, and balance. Tranquility. Parang ganun. Okay. Tingnan natin sa third deck mo, Libra. Okay, first two cards tayo. Knight of Swords and Ace of Swords. Knight of Swords and Eight of Swords. Sinasabi ng baraha sa'yo, Libra, na isang napakabilis na balita. Mabilis na communication, mabilis na energy ang posibleng darating sa'yo in terms of money. Tingnan natin. Wow. Money. Okay, wow. So, yun. So, it's confirmed. Na sinasabi ng baraha sa'yo dito, Libra, na isang financial help or financial offer, financial lump sum of money ang posibleng darating sa'yo, na eto ay siguro sa ngayon, hindi mo pa siya mararamdaman yung perang yan. Ibig sabihin, yung perang yan is naka-hidden pa, naka-hide pa siya, high priestess pa siya eh. So, kumbaga, nagsha-shower na ng abundance yung universe sa'yo sa ngayon, ngayong buwan ng Mayo. But, literal, hindi mo pa siya matatanggap as tangible, as material. Kumbaga, nasa paligid mo pa lang siya. Okay. Wow. So, diba? Makikita mo dito, Libra, ang daming offers, ang daming financial offers, ang posibleng darating sa'yo. Maraming financial help na posibleng parating sa'yo. Wow. Dito sinasabi na Zero the Fool, Four of Swords. Napakagandang offer to. It's a new beginnings, lalo na sa pera. Pwedeng job offer siya, new job offer, pwedeng new company, new source of income. Basta mga bago to, Libra eh. Parang hindi mo pa siya na-try. Pwedeng bagong individual ito na mag-o-offer sa'yo ng trabaho, mag-o-offer sa'yo ng business, mag-o-offer sa'yo ng loan, ganyan-ganito. And sinasabi na etong offer na to sa'yo, it's either relocation or travel siya ay magdadala sa'yo ng sobrang peace and harmony. So, peaceful eh. Kahit sabihin natin na risky siya kasi hindi ka sigurado kung ang ino-offer na to sa'yo is legit ba to. But, sinasabi ng Four of Swords dito na nasa tama kang kamay, nasa right person ka, right energy, right timing, 'di ba? So ang ganda, 'di ba? New job talaga siya. So congratulations doon sa mga Libra na posibleng papasok sila sa bagong company, pupunta ng ibang bansa, or posibleng lilipat sila ng lugar. It's because of change of career or kung ano pa man. Okay. Mag-iingat ka lang, Libra. Mag-iingat ka lang sa mga taong
manluloko. Yung mga lalaki, mga taong manlulokong to, sila yung alam mo ng scammer. So mag-iingat ka sa perang hawak mo. It's either lump sum of money yan. Huwag kang masyadong magtitiwala. Kasi posibleng ang taong yan ay siya yung maging dahilan para mabankrupt yung business mo, para nakawin yung lump sum of money mo, or para mawala ka doon sa direction mo. Okay, dito naman sa Temperance and Ten of Wands, mayroon ditong Libra na sobrang workaholic. For the month of May, magiging sobrang workaholic siya. Saturday and Sunday, kailangan niya magtrabaho. Pwedeng may part-time, may full-time, meron pa siyang mga sidelines, meron siyang mga business jobs or anything. So, nakikita ko sa'yo dito na makakaramdam ka ng sobrang pagod. Medyo madrain yung energy mo. But sinasabi ng baral dito, Libra, na konting tiis pa, konting tiyaga pa. Okay, huwag kang sumuko. Okay, and tuloy mo lang yan na ginagawa mo. Judgment, and then Six of Swords. So, yun. Eto, Libra, maganda to. Kasi mayroong mga Libra dito na magdedesisyon sila na lumipat ng lugar. It's relocation. Pwedeng related to sa mga OFW na nag-migrate sa ibang bansa few years ago, maybe 6 years ago, na magdedesisyon sila na umuwi na lang ng Pilipinas. Especially kung may mga anak sila na pinag-aaral. Oh. Dito din, meron ditong Libra na makakapag-desisyon siya na umalis, lumipat ng trabaho, lumipat ng negosyo, mag-relocate, kasama ang buong pamilya. And nakikita ko yung decision making na to is parang mabigat siya para sa inyo kasi malaking obligasyon to eh. But nakikita ko sa'yo dito na kung saan ka paalis, makakakuha ka ng peace of mind ngayon. Kasi yung pupuntahan mo is medyo, less stressful, less toxic yung environment, and less demanding yung lugar na yan. Pwedeng nakatira ka ngayon sa city, or sa kung saan man na mamahalin yung bilihin, and lilipat ka sa mas stable, mas secured na lugar. Meron din ditong higher salary, offer of higher salary, nabubulol na ako. Offer ng higher salary, offer ng like managerial position, supervisor, pagiging supervisor, offer ng stability, like may mag-offer sa'yo ng mataas na sweldo and kasama yung pamilya mo, parang ganon. Sinasabi ng baraha sa'yo dito, Libra, na marami kang isa-celebrate ngayong buwan ng Mayo. Ang nakikita ko sa'yo dito, it's either mayroon dito talagang Libra na pauwi siya doon sa probinsya kung saan siya isinilang, kasama ang buong pamilya niya, and nakikita ko na mas magiging masaya siya doon. Kasi unang-una, siguro kung OFW siya or pwedeng nag-migrate siya sa ibang bansa, possible na makuha niya yung peace of mind na matagal niya nang, kumbaga, namimiss. Or yung simple life na matagal niya nang iniwan. Okay? Comment down below if you resonated. Thank you guys. Bye!